Hello mga sir. Ayan, meron naman tayo content na Honda Click 125. Issue nito mga sir ay dinala dito, hindi na umaandar. At ayun nga, na-check na namin na may problema yung kanyang sigunyal. At ito yung lagi kong sinasabi, once na may problema na yung sigunyal ninyo mga sir, kapag kalampag na yung sigunyal ninyo, napakainam na dapat pinapasikaso nyo na yan, pinag-iipunan nyo na yan. Dahil matutulad kayo dito, nag-loss compression na lang bigla at ayaw na mag-start. Yung may-ari nito ay binenta kay sir na nagpapagawa ngayon sa halagang 9,000, no? Panalo na. Dahil nga, ay nga, malaki nga daw yung magagastos. 9,000, bibili mo nito, panalo ka pa rin. Kasi magkano lang din naman yung magagastos mo. Pinaka-maximum mo na rin dyan sa magagastos. Depende sa unit. Kasi example mo, ito, nabili siya na 9,000. Pero, bago na yung water pump. Original din na nakikita ko na nakalagay. Hindi ko na din mo sa inyo yung pag-start nito. Kasi nga, ayaw talaga mag-start. Puro na lang siya redondo ng redondo. Ayaw magtuloy-tuloy. At chinek namin yung panggilid niya. Yun nga, naalog na yung sigunyal. Pero bukod doon, dahil nga hindi nga umaandar yung unit, ay marami pa kaming dapat i-check dito. Pero unahin muna namin yung makina. Sampulan mo nga doon sa pinsan doon sa sa sigunyal niya. Pakita natin. Rinig yung tug-tug-tug gumagana. Mas malakas na yung total eh. Ayan o. Ngayon, kapag once na lagi mong ginagamit at malikot yung ikot ng sigunyal, imbis na ang ikot pa ganun lang lagi, mayroong pang galaw na side by side na gumaganon. Kaya nangyayari, nagagasgasan yung block hanggang sa kinayod ng kinayod, lumalabas na yung ibang mga retasyon ng mga libre ng mga laman loob niyan, pupunta sa mga mga intake valve, exhaust valve, ganun ang mangyayari. Kaya maglulos compression. Pero sa 9,000 na pagkakabili ni sir dito, sulit na, panalo na. Sulit na yan mga sir. Bali kahit gastusan mo yan ng ng 18, panalo ka pa rin. Kasi 9,000 lang din naman ang bili mo. At mga pisang gagamitin natin, dahil medyo maraming history yung kay sir. Ang sinabi, marami daw lost thread nung pinagawa, na pinalitan yung kung ano-ano yung pinalitan, pero hindi naman sira. Kaya ito si sir ay bumili na ng block set. Kulang na lang dito yung piston pin, tapos cylinder head assembly. Sa 125 mga sir, cylinder head assembly nito ay mura lang. Kaya wag nyo nang pag-anuhan yan. Nasa 2 ata ang presyo niyan. Yung kay sir 19 daw. Hindi nga pare-pareha siyang presyo ng mga pisa. Kaya mas maganda bago na lang, more lang naman. Kaysa mabibili kayo ng second hand, bibili nyo ng 1.5, 1.9 nga lang yung pagkakabili ni sir. Dito na kayo sa bago. At least bago pa. Pagkakaskasin muna natin to para makita natin kung ano pa yung mga dapat nating gagawin. After ng makina, rubber link, engine bushing, tapos check natin iba. Kasi nga nabili ni sir ng 9,000. Alam mo, may mga iba pang problema. Pero alam ko lang naman dyan, mga issue na kapag ayaw mag-start, fuel pump, ignition coil, loss compression. Bukod dun sa mga pisa. Yan gagawin natin, pag-iwalay mo natin, shortcut na natin, yung nakalabas na, makina. Ito mga sir, natanggal na yung sigunyal. Nakikita naman natin na iwan na yung bearing. Okay. Bali, maglilinis muna tayo. Medyo may katagalan ito sa paglilinis. Linis muna tayo. Yung sigunyal natin mga sira. Lahat ng ginamit natin, nakita ko rin sa may-ari, lahat ng ginamit natin ay original hanggang sa bearing yan mga sir. At lahat ng kwan din, yan, pati mga valvula, cover, tensioner, piston pin, kasi meron na siyang mga ibang pisa. Kumbaga itong pisa na to ay galing sa akin. Yan.
Okay. Saka dowel pin, kulang din isang dowel pin kaya nagpabili lang tayo. Dahil nabuksan na nung una, aftermarket yung kanyang pisang nilagay na block. Kinulang ng dowel pin, hindi nilagyan. At ito yung kay sir naman. Ito yung ano sa kanya. Pati head, ayan, kumpleto na yan. Lalagyan na natin. Dapat meron kayong panlubog na ganyan. Kahit na hindi na kayo magpa-press, ay basta may ganyan kayo, parang panglubog ng bearing. Kahit hindi na kayo magpa-press, walang problema. Kasi hindi yan masisira. Ayan. Tapos, ibibitin na natin yan, pang-iinitin. Yan. Yung box na yan, yung pinaglagyan yan. Okay, yung head, re-grinding compound natin. Pag bago yung head, saka yung valvula, yung spring pala ang wala pa dyan. Kasi nagpabili ako sa iba dahil walang available stock. Yan. Kunting regrinding compound lang yan dahil same lang naman din na bago. Kunting regrinding compound lang yan ay okay na. Tapos lulubog lang natin yung sigunyal. Pinapainitan ng butane para uminit, may sasalpak ng maayos na yung sigunyal. Engine bushing kasama sa papalitan, rubber link kasama rin. Okay, lubog mo natin yung butane, ay yung sigunyal pala. Eto ba siya, nilubog na yung yung crankcase natin. At ikakabit na rin yung mga bagong piston ring hanggang sa piston pin. Dito naikabit na rin yung bagong valve shield natin saka yung bagong intake na valvula hanggang sa exhaust. Hinihintay lang natin yung valve spring kasi yun ang wala tayong stock kaya nagpabili pa ako sa Calaucan. Kasi kapag once na natutuyan yung motor nyo sa langis, isa rin dapat sa papalitan nyo yung valve spring kasi lumalambot din yun, manghihina yung power. Mura lang naman yun kaya mas maganda palitan na lang natin. Yung bago nating piston, bagong block, yung yung hose huwag niyong pagbabaliktad rin yan kasi mayroong yang position talaga. Kasi pag nagpabaliktad nyo yung hose na yan, didikit sa tambutso. Kaya bago nyo tanggalin, pagkatanggal nyo sa luma, i-transfer nyo na agad dito. Pero kung kabisado nyo naman na, walang problema kahit patagalin nyo. Alam nyo naman na yung original position. Salpak na yung bagong block. Swing arm, nalagay na rin. Okay, patayo na. Waiting tayo sa valve spring para ikabit na rin natin. Kaya waiting tayo sa valve spring. Dowel pin, nakumpleto na yung dowel pin kasi ito kasi ay kulang ng dowel pin. Nakumpleto na natin yan. Okay na yan. Okay, dito na yung valve spring natin mga sara. Original din yung ating bili. Magneto, ayan, repainted na rin. Ito na lang yung natin para mabuo na yung cylinder head na bago at may salpak na rito. Kasi yun lang man na yung kulang nito. Sa stock spring natin mga sira, tandaan nyo dyan, kumbaga ito ay malayo, pailalim. Yung ibabaw naman yung magkalapit. Pag ganyan. Yung tatandaan nyo dyan. Ayan. Yan, sa ibabaw yan. Yan, ganyan dapat. Gawin din sa kabila din. Rocker arm, camshaft na lang kulang yan. Rocker arm mga sara, huwag niyong pagpapalitin.
May pangalan naman yan, Entec exhaust I saka A. At syempre susukatan nyo ng valve clearance 10 sa Entec at sa exhaust naman ay 24. Makikita nyo lagi yan sa valve filler gauge ang tawagin natin. Yan, kinakabit na natin yung head para matapos na to. Okay, yan, kinakabit na rin natin yung kanyang water pump yan mga sir ay bago hanggang dito sa water joint inlet, bago na rin. At pagkatapos yan, cover na lang, tambutso. Pwede na natin pagsamahin yung kanyang chassis. Yun na lang yung ano yan, kulang sa makina. Saka yung cover. Yun. Per hanger. Sige, tapusin mo ng makina. Okay, tama sila. Bali, pinagsama na yung ano, makina saka yung chassis. At rubber link, papalitan. Yan muna yung gagawin nila. Tapos saka pagkasamahin. At pagka balik-balik na lahat, maya papantar na natin para makita natin kung may iba pang problema kasi dinala dito nang hindi umaandar. Okay, tama sa umaandar na siya, same lang din dun sa kasama ng kabila na umaandar na rin. Panalo yung 9,000. Gastos nito nasa 16 din ata kasi dami natin pinalitan mga sa. Pero ano na siya. Painitin mo muna. Okay, balik mo muna. Sobrang luwag na. Sige, patay mo. Nang? Sige. Para mainitan yung ano. Matanggas. Sabi mo siya ano? Wala lang. Okay, bigyan natin ng gas. Okay, lagyan na natin siya ng gas. At ito, maganda na nga yung andar niya. Napanisan pa ng ano ng gas. Kaya pala ano, ay mag-start. Yan. Pansin nyo yung tambutso rin, medyo may kunting pang usok-usok yan. Dahil nga, napanisan yung motor na nung nabili ni Sir pala itong motor na to ay na-stock ng matagal din pala. Pero hindi siya umuusok tulad ng kwan. Yung parang kala mo mayroong ano. Normal lang yan kasi panis yung gasolina. Tapos siyempre bago yung ating kwan. Ito yung pinaka-kwan mga sir. Kapag bago yung mga pisa mo na ginamit mo, ay dapat mo pa rin siyang i-break in mga sir. Huwag nyo hayaan na biritin ka agad. Dahil ang purpose naman natin dyan, maganda yung pagkaka-break in para matagal masira yung motor. At maganda yung hatak. Yung kalansing narinig nyo, yun yung ano, yun. Reset na lang kulang para maging maganda yung kanyang kwan. Ito yung kilometer niya mga surat. Kaso hindi ko lang kung original pa to or napalitan na. Okay, reset na lang. Ano? Meron pang usok. Kasi itong motor na to ay kumakain talaga ng langis. Tapos overheat. At in-stock na yung motor. Kaya ngayon, yung tambutso, meron pang mga langis-langis yan. Kaya meron siyang ganyan. Pero pag binirit mo naman siya, example, binitin ko ng konti. Ayan o. Hindi yung talagang gumaganan. Kumbaga, yung ganyang na lumalabas, tira ng tambutso yan. O, binitin ko ulit o. Pero wala siya o. Pero tapos wala kayong makikita usok na malakas. Ayan. Kumbaga, sinusunog niya lang yung mga natira dito. Okay, diagnose na lang. Yan, dinadiagnose na lang para ma-reset natin yung ano, yung mga previous niya. Factory reset natin. Parehas natapos yung dun.
na same sila ng problema, kaso mas malaki yung gastos nito dahil maraming mga pinalitan. Two months warranty yung gawa namin dito mga sara. Basta hindi lang matutuyo ng langis at hindi yung ito bagong labas sa amin, bagong gawa. Huwag munang bibiritin, break in muna para hindi mabigla yung pisa. Okay, tapos na tayong nag factory reset. Laging kailangan yan, lalo kung maraming error yung motor, tulad ng mga naka-install na mga tinanggal ng mga sensor na hindi nabubura yung mga error port. Yan, napaka-importante yan na mapa-factory reset natin. Okay, maganda na siya ngayon at parang bago talaga siya. 2 months warranty. First change oil 500 km, isisit pa rin namin dito. At syempre break in pa to. Hanggang 66 na lang muna. Parang bagong labas sa kasa lang din naman yan. Sulit. Sa 9,000 mo na pinambili ni sir dito, tapos mga 50 ng nagastos, pasok pa rin yan kasi ang benta naman talaga ng mga ganito ay 30, 35, ganun 38 ang benta. Depende sa appearance, depende sa kondisyon ng makina. Pero kung mga kondisyon ng makina ganito, sa 9,000 panalo pa rin si sir. Sa mga magbabalak na bibili ng mga second hand, kailangan mapanuri kayo. Tulad nito, aftermarket yung pisa, daming mga problema, kaya napagastos. Kaysa bibili ka ng mahal na motor tapos daming sira, ay ayun, para ka na rin bumili ng magandang motor na mahal pero wala kayo papagawa, walang sakit ng ulo. Okay, tatapusin ko na yung video natin dito sa motor na to. Mas maganda maaga kayong magpagawa dito mga sir, kung engine overhaul lang ipapagawa ninyo para maaga matapos. Goods na, pati yung isa nakalabas na rin yung isa. Ito nakalabas na rin to. Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga sir. Pa-subscribe na rin mga sir, tapos pa-like na rin and pa-share.